start the program now? Well, it's your ball game. You're the president of the company. Congratulations, Senator. Vice. Glad you made it. Nagpapasabi nga pala ang presidente. Hindi raw siya makakarating. Nasa Mindanao siya ngayon. Too bad. Sana na itaong ko rin tulad ng nangyari noon nang ikasalang apo ni Governor Salgado. Vice, could I talk to you for a moment? By all means, Senator. Sure. Kumusta ka na, Rose Camille? Kinukumusta ka nga pala ni Jonathan. Sana naman dalawin mo siya. Hindi pwedeng maglalabas ngayon si Rosa Camila. Dadalang tao na eh. Baka magsabay pa po sila ni Lucinda lagi. Lucinda, buntis ka rin? Aba, dadami ang apo ko. No, Dad. False alarm lang po. Oh? What? Dad, siguro delay muna natin ng konti. Mga 30 minutes siguro. Like I said, Iha, it's your ball game. Okay, Dad. Shall we? Lucinda, can I talk to you for a second? Please. Charina, sayang naman. Akala ko buntis na si Lucinda. Well, kung mabuntis man si Lucinda, it's not a problem. May asawa naman siya. Aba, Zarina, napaka-defensive mo. Well, kung mabuntis siya, hindi naman namin itatago yan. Kumusta yung pagbubuntis mo? Sumisipa na ba? Oo, malapit na makarating sa'yo. Ika na nga, anak. Masyadong mainit dito. Excuse me. Sige na. Buntis talaga. Peligroso. Carlito, pwede ba? Meron namang cable yung TV na yan eh. Merong ibang channel. Pwede ba? Iba na lang panoorin natin. This is my room so I can watch what I want. Pero meron sana akong gustong panoorin na iba eh. Meron namang TV doon sa canteen tsaka sa hallway pati sa driver's lounge. Ano ka ba? Hindi mo ba makuha ha? Si Lola nagtatrabaho, ayaw niya na maingay pag nagtatrabaho siya. Kayo yung maingay. Carlito, pwede ba hinaan mo naman yung TV, ano ha? Hindi mo naman kailangan makita o madinig ang pinag-uusapan nila. See? At kayo naman, ibig na ganyan kayo ng ganyan, lumabas kayo, doon kayo mag-usap, nakakagulo lang kayo eh. Ano si Vice Governor? Kumusta na ang kaso ng anak mo si Jonathan? Mukhang naging tahimik si Governor Salgado sa kasong ito. Apo pa naman niya na-kidnap. Senator, she's just being solicitous of my being her vice governor. Whitewashing, eh? Too bad. But what? Nothing personal, of course. But what, Senator? Natututo na rin si Governor Salgado. Ayaw rin niya itong mabulgar sa press dahil sipin mo naman, apo ng governor, kinidnap ng anak ng vice governor. Senator, please naman. Vice, you have nothing to worry. I'm all behind Jonathan. Tell me, may balita ka ba kung itutuloy ni Governor Salgado ang pagsampa ng kaso laban sa akin?
dito. Huwag ka mag-alala. Mukhang aksidente lang naman yan. Anong aksidente? Ang dami namang babagsakan dito. Malapit pa sa ulo ni Rosa Camila. Dad, siguro coincidence lang. Mahog na ba si Jong? Nakaalis na. Papunta na raw rito. Si Rosa Camila talaga may bertud sa katawan. Makidnap, makakaligtas. Ma-ambush, makakaligtas. Mabagsakan, makakaligtas pa. Dapat siya tumakbong politiko eh. Ano kung hindi kayo nag-aalala, hindi rin ako mag-iisip. Natatakot lang ako para dito sa magiging apo ko. Si Daddy, iniisip na yung apo niya, hindi na anak niya. Pareho na rin yun. Alicia, bukas nga pala, papasok na ako sa ospital. Pa-check up ko na rin si Rosa Camila. Ay, papacheck up ko na sa OB-GYN ko, pero sa ibang ospital nga lang. Bakit naman hindi pa sa ospital ko? Chismoso ba mga OB-GYN doon? Hindi naman. Nagkataon lang yung OB-GYN ko nasa ibang ospital. Yan ang ayaw ko sa gabing ito. Puro pagkakataon. Everybody, come on, let's enjoy the evening. Let's go back and party. Music, please. Attorney, sinadya ito. Sa tingin ko nga, may foul play yan. But how? Accounted for naman lahat ng waiters. Tsaka wala naman siguro nakapasok na tagalabas. Ang dami natin security dito. Inisa-isa ho namin ngayon ang mga waiters. Sinigurado ang bilang. Pwede rin ho kasing isa sa mga guests. No, can't be possible. Not unless... Panfilo, pag alis ko papuntang Amerika, doon ka na pumunta na San Dionisio. Sige, attorney. Yeah, bes, doon nga pala sa possibility na buhay pa si Alberto. Nasa jurisdiction ako ng mga polis. But you can assist, right? Just in case na, and I'm not saying na totoong buhay siya, but just in case buhay siya. He is a marked man, right? Tumakas siya. Yes, attorney. Well, excuse me, gentlemen. I have a hunch. Then, Mami, you shouldn't have come here directly. Baka mamaya nasundan pa kayo niyan. Paano naman kasi nagpanik ako, iho eh. Sorry, Alberto, ha? Ang tingin ko naman, wala naman nakasunod eh. Hanggang ngayon ba hindi niyo pa kilala si Amanda, Mami? Patibong niya lang yung joke na yun. Hinihuli niya lang kayo. Eh, Diyos ka, paano yan? Ayop talaga yung kapatid kong yan. Kasi naman, Mami, alam mo na nahimik na yung buhay ko dito, ginugulo niyo pa rin ako. Eh, kanino pa ako hihingi ng tulong kundi sa'yo? Tapos malalaman pa ang cover ko. Kailan ba alis niyan si Amanda? Next week. Pag ako ginalaw niyan ngayon, Mami, pangako ko. Pagbalik niyan, ako magpapahalubog sa kanya. Sir, positive. Ito ang lugar subject natin. Hindi ka pala buntis. Akala ko naman magiging ama na ako. Eh, ano magagawa ko eh? False alarm lang pala. Paano yan? Hindi mag-overtime tayo para matuloy natin yan. Sino itong Eloisa? Yung photographer na pinaklala ko sa'yo kanina. Yes, Eloisa. Ma'am, handa na po yung mga pictures. Ayaw magbigay ng malugit ang ulo ng imprenta eh. Kailangan daw tapusin ngayong gabi. Sige, pupunta ako dyan. Pesteng union yan. Isang araw lang hinihingi ko para ibigay sa akin yung mga pictures. Hindi pa ako pinagbigyan. Muna ka na matulog. Punta pa ako sa office, babalik pa ako doon. Salamat, Eloisa. Mauna ka na. Ano? Pwede demanda niya naman si Senator Montemayor?
ba talaga titigil itong away natin sa mga pamilya? Lola, may isang bata sa mundo na tataglay na parehong pangalan namin, apelido namin. Ang apo niyo sa tuhod. Kahit anong mangyari, ididimanda ko si Leandro Montemayor. Kung meron akong apo sa tuhod kay Phoebe, magkakaroon din ako ng another apo sa tuhod kay Rosa Camila. Hindi ba? Di dalawa ang aking apo sa tuhod. Well, this is a precautionary measure, okay? Phoebe, I'd like you to meet Marvin. He's a good friend of mine, and he can be a, you know... A baby maker. Yeah. Guada, I told you, I am really pregnant. Hindi na namin kailangan ni Carlito ang tulong para lang magkaanak kami. Hintayin mo lang. Tiyak na lalaki at lalaki din ang tiyan ko. And it won't be an immaculate conception. I promise. Ikaw, Alicia, pinayagan mo na naman makipag-usap si Rosa Camila kay Carlito. Naku, umayawan man ako, kilala mo yung pamangkin mo. Gagawa at gagawa yan ng paraan kung gusto niya makipagkita kay Carlito. Naku, ikaw ang ina, ikaw ang pumigil. Naku, ang pigilan mo, yung asawa mo na nakikialam pa, no? Kinausap ko na siya kagabi, hindi na siya tutulong. Kasumpain mo, ah. Aba, sabi nga ni Angie, ayaw na ni Rosa Camila at nag-usap sila kagabi at kinukumbinsi niya. Kahit nag-iiyak yung anak mo, ayaw pa rin. Sa bagay, nakikita ko nga. Oh, di ba magaling? Pakibigay na lang po ito sa kanya. Eh, bakit kasi hindi mo na lang siya i-text o kaya tawagan mo? Eh, paano kasi nung isang gabi nagalit ako sa kanya? Binuro ko yung number niya. Eh, hindi ko naman matandaan. Pakihingi na lang ulit yung number niya. Tapos pakisabi, nandun din sa ospital niya si Daddy. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin makakatiis eh. Bibigay ka rin eh. Sir! Wala kayo na daw ng NBI yung dati nating warehouse. Ang tatangan nila! Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. What you've been experiencing are the first stages of your ailment. You mean there's more? Unfortunately. So, hindi yun ang tunay kong sakit. All the symptoms point to that particular ailment. And there's nothing we can do at this stage except to slow down the process. Well, I'm all for it. Do whatever you think is necessary. Senator. Yes? Mapapabagal lang po natin ang proseso. Hindi natin mapapahinto. Tutuloy-tuloy pa rin yan. So, walang evidence kung nandun si Alberto o hindi. Napakalinis ng lugar. Parang walang nangyayaring milagro doon. Kahit po palatandaan na naroon si Alberto, Tony, wala po. Baka naman naghahanap tayo ng wala. Hindi naman siguro susugod si Tita Iluminada doon na 10 oras ng gabi kung wala. Well, matagal na kasi kayong kilala, Tony. What do you mean? Noong nag-stake out kami, noong ma-abduct si Carlito Valiente,
Nakita namin doon si Miss Ernestina Montemayor at si Atty. Asturias. Yes? It turned out na ang lupang pinagdalhan kay Carlito Valiente ay pag-aari ninyo. This warehouse, in question, attorney, nasa pangalan din ng mga Montemayor. What? Ilan pa bang mga lupa at ari-arian ni Daddy ang hindi ko nalalaman? Tita Angie, sigurado ka bang nakuha ni Carlito yung sulat? Oo naman. Kay Doris ko pa nga pinabigay eh. Tingnan na. Ayan na siya. Sa kanila, Carlito, bilis-bilisan ninyo, ha? Inutusan lang ng Carlito si Phoebe. Baka bigla na lang hanapin mo, ha? Pinapatawad mo na ba ako? Carlito, mahal na mahal kita. Pero hindi ko magagawa ang gusto mong mangyari sa akin. Pinapawalang bisa ko na yung kasal namin ni Phoebe. Hihintayin ko na lang yun. Paano yung anak natin? Huwag kang mag-alala. Lalaki siyang nakikilalang kanyang ama.